So hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo ba, mga minamahal, ngayong taong 2025, talaga nga namang ako'y napapakamot, nagtataka dito sa mga kinikilos ng mga DDS. Parang meron silang amnesia na. Yung tipong nalimutan na nila yung ginawa nila noon kay former Vice President Leni Robredo. Kung paano nila babuyin, paano nila tapak-tapakan ng pagkatao, kung paano nila hindi respetuhin itong si former VP, nilalait yung kanyang pagkababae, sobrang hina nila tingnan si VP Leni noon. Tapos ngayon, makikita natin out of nowhere na nililigawan na nila si former Vice President Leni Robredo. Paano natin nasabi? Tingnan nyo tong si Harry Roque. Actually, parang feeling ko naghahanap lang to ng naghahanap to ng kakampi kasi wala talaga silang kakampi. Imagine yung dilaw at mga red ngayon. Nakikita natin na nagkakaroon ng isang boses, nagkakaroon ng isang pananaw, isang sentimento. Tingnan nyo, pag pinag-uusapan yung impeachment, talagang parang kala mo hindi nagkaroon ng hidwaan yung red at mga pink. Nakikita nyo na nagkakaisa sila kasi yun naman talaga yung dapat, suportahan yung tama at hindi tayo nagbabase sa pagiging fanatiko natin. Ngayon, itong si Harry Roque, oy, Lolo Harry, magpakita ka na dito sa Pilipinas. Musta yung New Year mo dyan sa US? Anyway, ngayon, itong si Lolo mo Harry Roque, merong ginawang movement. At ako'y na-shock. Naloka ako kasi tila baga parang naghahanap ng kakampi itong si former spokesperson Harry Roque. O tingnan nyo tong kanyang sinabi dito. Bakit hindi natin naririnig si VP Leni sa issue ng impeachment laban kay VP Sara? Ito ang nabalitaan ko. At sa kanyang pinost na video na bash itong si Roque, malaking kahiyan to na sinunog ka sa sarili mong post ng mga taong naniniwala kay Leni Robredo. Kasi totoo nga naman, mga minamahal, wala naman dapat pakialam dyan si Leni sa hidwaan ni PBBM at ni Sara Duterte. Ilayo nyo sa issue itong si Leni Robredo dahil nananahimik na yung tao. Mas pinagpupukusan ni Leni Robredo yung kanyang kampanya dyan sa Naga, kung paano niya matulungan ng mga Pilipino doon, yung pagsiservisyo niya. Tama nga naman na dapat si Leni mag-focus doon. Ngayon, itong si Harry Roque, para maging relevant ata siya or humihingi ng kakampi sa mga kakamping, ginamit niya yung name ni Leni Robredo na parang gusto niyang palabasin na may common grounds daw itong si Sara Duterte at itong si Leni Robredo kasi hindi daw po sumusuporta si Leni sa impeachment laban kay Sara Duterte. So naniniwala itong si Harry Roque na itong si Leni daw po ay kumakampi kay Vice President Sara Duterte. Tingnan niyo tong statement ni ni Harry Roque. Naloka ako. Kaloka talaga. Alright. Wait lang ha. I-play natin. Narinig nyo na ba ang Leni Robredo na sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte? At alam naman natin na nung piyesta ng Peña Francia, nagkita ang Leni Robredo at ang Sara Duterte. Ang bali-balita ko, kaya naman nakipagkita rin itong Leni Robredo kay Sara Duterte kasi may panahon ng nakalipas, unang-una noong 86. Lola ni Sara ang namuno sa mga dilawan sa Davao City. Oh? Okay. Pangalawa, nung tumakbo ang Vice President Leni Robredo for Vice President, sabi ng iba, tinulungan daw ni Inday Sara sa kanyang Davao City ang Leni Robredo. Kaya marami nagsasabi na hindi imposible na merong common ground ang Leni Robredo at ang Inday Sara Duterte. Ang plastic mo, Roque. Naloka ako. Ang plastic ng lolo nyo. O, tinulungan daw ni Sara Duterte si Leni Robredo nung panahon ng eleksyon dyan sa Davao. Sino ba yung nanalo dyan sa Davao? Sino ba yung tumatakbong vice-presidente? Malamang si Sara Duterte, kalaban niya, hindi, si Sara Duterte tumatakbong vice-presidente, tapos ang kalaban nila noon ay si tawag dito, si Leni. Kalaban nila si Leni. So, paano susuportahan ni Sara Duterte
si Lenny Robredo. At according kay Harry Roque, yun lang daw po yung nabali-balitaan niya. So, hindi galing sa'yo. Pambansang marites ka talaga no? 'Di ba? Kaya diyan ka nadadali. Kasi masyado kang sinungaling. According to your mimosang marites. Diba? Parang ganyan yung gusto mong sabihin na according sa aking bubuit nung panahon ng eleksyon, tinulungan ni Sara Duterte sa Davao, si Lenny Robredo, at yung Sara Tandem. Ay, mga minamahal, kaya nga sabi ko, grabe nakakashock yung mga nangyayari ngayong 2025. Bigla silang umamo kay Lenny Robredo. Ngayon, kung babasahin natin yung mga comments, nakakatawa nga naman. Ang sabi dito, ni Ryan Baleza, anong pakialam ni Lenny sa pamilyang nagpapahirap sa kanya nung siya'y nanunungkulan as a VP sa loob siguro ni Lenny, buti nga sa'yo. Totoo! Diba? Bakit makikialam si Lenny Robredo dyan? Siguro baka nasa isip ni Lenny, ay deserve. Deserve mo yan. Nakakaloka. Pinahirapan ako ng tatay mo. Tinawag akong mayroong kabit. Mayroon akong kalaguyo. Tinawag akong bobo, mamatay ka na. Tapos makikipagkampihan pa ako sa inyo. Para naman akong tanga nun. Di ba ginagawa niyo akong bata? Siguro ganun yung ganun natin nasa isip ni Lenny Robredo. Pero para sa akin, siguro hindi nagsasalita itong si Lenny dito sa impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi mas inuuna niya yung trabaho, yung duty niya sa kanilang lungsod. At mapapansin nyo din, yung grupo ni Gary, sa third impeachment yun, di ba? May pangalan doon, Gary, yung nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So, kung hindi man si Lenny ang kumikilos, yung grupo niya naman. Di ba? Wait lang, search ko nga. Wait lang, third impeachment, Sara Duterte. Sino yung namumuno doon? Okay. Third impeachment complaint versus BP Sara. So, ang pasimuno ng third impeachment complaint laban kay Sara Duterte ay itong si Gabriel Bordado, si Camarines Sur Gary, Gabriel Bordado, at yung AMBs OWA party list na si Lex Anthony Chris. Tapos yung grounds na gusto nilang i-file dito is yung culpable violation of Constitution, bribery, graft and corruption, plunder, malversation, and technical malversation, and betrayal of public trust. So sabihin na lang natin na hindi si Lenny yung kumikilos, pero yung grupo naman ni Lenny Robredo ang nagpapakita ng kilos na against, na pabor sila sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So malinaw na, Roque, hindi ka pa ba kayang sampalin ng katotohanan dyan? Hindi kakampi sa inyo si Lenny Robredo kahit niligawan ni Sara Duterte doon sa piyesta ng Peña Francia. Hindi kakampi sa inyo si Lenny Robredo dahil alam ni Lenny yung kasamaan, yung ginawa ninyong hindi mabuti dito sa ating bayan. So, ayaw niyang maulit muli ang ganong klaseng sistema. 'Di ba? Napapansin ninyo, mga minamahal, kung kaya't itong si Lenny tahimik lang. Actually, much better na nga na tumahimik na lang itong si Lenny Robredo kasi may masabi man yan or sa wala, ibabash at ibabash pa din yan. 'Di ba? Mabuti man yung sabihin niya or hindi, ibabash pa din yan. At saka ano yung sinabi mo kay Lenny Robredo noon? Ang kapal naman ng apog mo na makapagsabi ng meron kayong common grounds. Sinabihan mo noon si Lenny Robredo na, Robredo is always wrong. Lagi mong sinasabihan si Lenny na laging mali si Lenny. Lutang, bobo. Ganun mo ipaliwanag yung karakter ni Lenny Robredo na parang walang isip, na parang kinokontrol lang siya ng mga nasa paligid niya. Ganun mo i-describe at ganun mo ilarawan si former Vice President Lenny Robredo noon. Binababoy niyo nga yung pagkababae ni Lenny, di ba? Nilalait niyo yung kanyang pagiging balo. Tapos ginawa ng issue ni Digong na may kabit daw. Di ba? Nakakaloka na si Lenny daw, mismong asawa niya, pinapatay niya daw. Parang ganon. Yung mga statement nila na gustong palabasin na para makakuha daw ng simpatsya itong si Lenny Robredo, pinapatay niya daw yung sarili niyang asawa. Like, grabe talaga sila, napaka-judgmental. Tapos ngayon, na kailangan nila si Lenny, himudpet yung mga kupal na to, iiyak-iyak, kung ano-ano yung sinasabi, ligaw dito, ligaw doon. 'Di ba? Ang tindi niyang mag-mind conditioning
Tindi ninyo, hindi kakampi si Lenny sa mga human rights violator. Hindi kakampi si Lenny sa mga kriminal. At mas lalong hindi kakampi si Lenny Robredo sa mga korap. Anti-corruption yan eh. Galit yan sa mga korap na public official itong si Lenny eh. Pansinin nyo, galit si Lenny sa mga korap, sa mga kupal. Ayaw ni Lenny sa ganun. Kaya mangarap na lang kayo. Pero hindi kakampi sa inyo si Lenny Robredo. Yan ang pinaka-sure ako. Diba? So, alright. So, kayo ba kami minamahal? Ano yung masasabi ninyo? Naloka lang talaga ako. Anyway, it's me. Pahingi lang ako ng like, mga minamahal, at ng comment. I-subscribe nyo tong video na to para lagi kayong updated. It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.